Ayun, magandang araw sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Muli na naman tayo mag-update. Ngayon nakatatapos lang ng bagyo na si Inting. Ito ang sinasabi ko nung bago magbagyo ng Inting. Ang ating update nung nakaraan ay mayroon darating na bagyo. Katakot-takot na naman na basura ang darating dito sa Dolomite Beach. Ayan, ating napapatunayan sapagkat dahil sa bagyo, dahil nga ba sa bagyo kung bakit maraming mga basura, o di dahil ba sa mga nagtatapon na mga tao ng mga basura kung saan-saan. Bagamat bagyo ang nagdala dito sa dalampasigan na ito, ang katotohanan nito ay ang mga tao na nagtatapon ng mga basura kung saan-saan. Ayan ang may dahilan. Kaya katakot-takot na naman nalilinisin ng ating mga MMDE at mga warriors, mga daragat at mga volunteer dito sa Manila Bay. At grabe ngayon ang mga basura. May mga plastic, may mga kahoy, kung ano-ano mga bote. Bagamat ngayon lang nangyayari sa, hindi lang dito sa Dolomite Beach nangyayari, sa kahit saan ng mga dalampasigan sa mga beach, marami rin ang mga basura. Kaya pag-iipunin ito, tambak na basura. Hindi lang dito sa Dolomite Beach na nangyayari ito. Kahit sa beach, mayroon din mga basura na dumarating dahil sa ating pagtatapon ng mga basura. Kaya ayan o, sari-sarin mga basura, mga plastic bag, mga plastic bottle, mga kahoy, mga kung ano-ano na mga makikita natin sa basura dito sa Dolomite Beach. Ito yung sinasabi natin na katatapos lang ng bagyong mga nakaraan at may darating na bagyo na si Inting. Ito dumating na. Katatapos lang ng bagyo. Ito yung resulta dito sa Dolomite Beach. Ito ay hindi lang dito sa Dolomite Beach nangyayari. Hindi lang natin maabot doon sa mga ibang beach. Marami rin ang mga basura na dumating kahit saan sa mga ibang mga beach. Marami rin ang mga basura. Ito ay dahil na rin sa atin pagtatapon. Yan ang sinasabi ko lagi. Kung walang magtatapon kung saan-saan at ilagay sa tamang tapunan ang mga basura, walang ganitong basura. Kapagkat atin matutunghayan na ang atin mga basura na dahil sa atin pagtatapon, sapagkat kung hindi natin itatapon kung saan-saan, wala sanang kahit may bagyo, wala sanang mga basura na ganito. Kaya maraming nalulungkot at ako'y nalulungkot dito sa atin sa Pilipinas, sapagkat tayo lang ang ganito yata na pag tuwing may bagyo ay ito puro basura. Kahit walang bagyo, pag mag-ulan lang may basura na agad na natatangay dahil tinatapon natin sa mga estero, mga tabing dagat, mga sa mga ilog ang ating mga basura. Kaya pag umulan, pag bumaha, ayan, mapupunta sa mga dagat, sa dalampasigan ng ating karagatan. Kaya ito ay yung mangyayari. Tunay nga na walang imposible kung hindi tayo magtatapon ng mga basura kung saan-saan. Nakakagulat na kasi ito, ang dami talaga. Ito'y bagyo, ilang araw lang, isang araw lang na bagyo na malakas ang ulan, at ito na nangyari sapagkat ang ating katulad ngayon katatapos lang ng bagyo. Ito yung update natin ngayon sa bagyong Inting. Ito yung tinangay ng mga basura dito sa dalampasigan ng Dolomite Beach. Ito'y dito lang sa Dolomite Beach lang ito. Malamang pag makapasyal kayo sa ibang mga beach, mayroon din mga ganitong basura. Hindi lang dito, kahit sa ibang mga beach, sa mga Batangas, mga Cavite, mayroon din mga basura na dumarating doon dahil lahat naman nagtatapon
lahat ng lugar nagtatapon. Ito hindi naman dito lang sa Manila tinapon kung saan saan galing itong lugar. May mga galing sa ibang katabing mga bayan, mga saan man galing ito sa mga ilog, kasi ang ilog talaga yun na nagdadangay nung galing sa mga imbornal, mga estero, yan ang mapupunta ng ilog, at ito yun naman dadalhin dito sa Dalampasigan, sa Manila Bay, o kaya saan man lugar ng mga karagatan. Kaya dapat wala nang magtatapon. Alam mo kung bakit ito ay daming basura? Ang dahilan nito, dahil sa pabaya ng mga tao. Lahat ng di bali, wala na. Ganun tapon na ng tapon, kahit yung mga kindi, mga balat ng mga pagkain, mga kung ano-ano dyan, tinatapon ko saan-saan. Kaya ayan ang sinasabi natin na wala tayong disiplina, mga Pilipino. Ang dami mga basura pa rin. Hindi natin linalahat, pero bakit nagkakaganito tayo? Dahil sa wala tayong pag-control sa pagtatapon ng mga basura. Ayan, di ba? Kalilinis lang yan nung hindi pa nga masyadong clear ang paglilinis nito ng mga nakaraan na bagyo. Ngayon may dumating na naman, inting. Marami na naman ang basura. Ayan Kaya hindi talaga maiwasan ng mga basura pagka ganitong may bagyo na naman. At nagbabalik sana naman, baka mayroon pang susunod na bagyo. Panibagong basura naman, hindi pa nga naka-recover nito kay inting. Parang mayroon na naman tayong mamamataan ng mga bagyo. Kaya hindi natin masasabing wala nang darating ng mga basura, sapagkat marami pa rin talaga nagtatapon. Minsan naman meron nagsasamantala, tinatapon nila sa oras ng mga bagyo ang mga basura, kaya para mapunta dito sa karagatan. Ganun nang minsan yung mga tao, pagka bahana, tapon na lang ng tapon kahit wala bahana tinatapon na yung mga lahat ng mga basura saan-saan na yan. Kaya ito mapupunta dito sa ilog, mga imbornal, at yung imbornal naman saka ilog mapupunta naman sa dagat. Ito yung nangyayari. Kaya wag na natin dapat hayaan na tayo magtapon ng saan-saan ng mga basura, o kaya saan ng mga basura na yan, tatakot-takot ng mga basura, sari-sari mga basura. Ayan maraming mga nangyayari na mga basura. May mga kahoy, mga plastic, mga kung ano-anong mga plastic bag, mga plastic bottle. Ayan, kaya wala tayong masasabing kung hindi, dahil sa ating katigasan ng ulo, sa ating pabaya, sa ating pagtatapon kung saan-saan ng mga basura. Ito yung nangyayari. Hindi natin masisisi kung may bagyo man, kasi ang bagyo lang yan Wala naman, kung wala tayong tinapon ng mga basura sa mga ilog, mga estero, mga imbornal, kahit bumagyo, wala sanang basura ng ganito Kaya hindi natin masasabi na bagyo ang dahilan Ayan, kahit karatapos-tapos lang ng bagyo, na mayroon na naman naglilinis, pero pangilan-ilan pa lang. May mga kahoy, ang lalaki ng mga kahoy. Hindi lang yan yung galing sa mga galing ng mga imbornal. Ayun, yung mga kahoy-kahoy, yung mga plastic, kung ano-ano mga plastic bag, ayan, ang dami. Kaya yun, ito ay yung nakakalungkot sa ating Pilipinas, na walang tayong kontrol sa pagtatapon ng basura. Kahit saan tayo nagtatapon ng basura. Kaya ayan ang nangyayari sa atin sa baang bunsong Pilipinas. Kaya maraming salamat sa inyong panonood sa update natin sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin dyan, mga subscriber at mga followers. Salamat. Thank you. Maraming thank you. Ayun.
Thank you. Maraming thank you. Ayan, di ba? Nakakalungkot talaga. Ang daming mga basura talaga. Lulutang, madadagdagan pa yan kasi mayroon pang mga hangin at alon. Madadagdagan pa yung ating basura. Ayun, diba? Ayan, diba? Marami na ng mga basura. Busy na naman ang ating mga tagalinis dito. Sapagkat wala naman gagawin sila pag ganito nag-uumpisa na sila, pero kukunti pa rin ang mga naglalilinis dito. Tunay nga katakot-takot na basura. Kaya wala na tayong magagawa nito kundi maglinis at ang gagawin. Ito nga sinasabi ko na kung hindi sana tayo nagtatapon ng mga basura, wala tayong lilinisin. Yan dyan ng mga basura, lilinisin na nga. Dapat na maglinis ang dapat linisin sapagkat wala nang magagawa dahil sakit na talaga ng Pilipinas ito. Na tuwing may bagyo, may baha, may ulan, maraming basura na natatangay dito sa karagatan. Kaya wala nang magagawa ang mga tao kundi magtapon na lang sa basurahan ng kung saan ng mga basura. Hindi na nila iniisip kung saan mapupuntang mga basura na yan. Kahit saan ka sa mga ilog, kahit saan ka pumunta sa mga baha, kahit sa mga binabaha, Malabon, Bulacan, kung saan may baha, ang daming mga basura. Kaya yan ang nangyayari sa atin, puro basura talaga ang nangyayari dito. Kaya wala tayong magagawa kung hindi maglinis na lang, kasi ang nangyayari sa atin talagang hindi na yata malulunasan ng mga sakit natin sa pagtatapon kung saan. Kaya ayun ang magagawa, may tagalinis sa mabuti. Mayroon tayong masisipag na mga volunteer at mga MMDE at mga kung ano man ng mga tagalinis dito na volunteer, kaya mabilis na nalilinis. Sapagkat kung walang maglilinis, yun ang malilinisan wala. Ang dami mga basura talaga. Malulula ka sa basura. Sabi nga nila nasubukan nyo na ba mag-swimming sa basura? Alam mo mga guys, hindi lang dito sa Dolomite Beach ang nangyayari nito. Kahit sa beach, kahit sa Boracay siguro, mayroon din mga basura ng ganyan. Pag may bagyo, mayroon din mga dumarating ng mga basura. Hindi lang karamihan siguro, pero mayroon din. Dito talaga sa Manila kasi dito ang pinaka-imbulo ng dito lahat ng mga galing sa ilog galing sa mga ibang dagat, mga ibang karatig dagat, ito talaga pumupunta. Kaya hindi natin talaga dito talaga ang pinakapunduhan ng mga basura sa Dolomite Beach. Kaya ayun ang mga nangyayari. Lilinisin na naman ito ng mga tagalinis natin na masisipag. Kaya salamat sa mga masisipag na tagalinis natin, mga MMDE, mga mandaragat, mga warriors. Ayan, yung mga volunteer na naglilinis dito. Ayan, kadami-dami, mga katakot-takot, mga kahoy-kahoy, mga plastic, kung ano-ano. Dami talaga. Ito dati pinagbabawal na ito, binatas na ito, pinagbabawal yung mga plastic, pero hindi talaga hanggang ngayon, parang nakalimutan na Hindi naman na susunod Dati bawal magdala ng mga plastic sa palengke. Maglagay ng pambalot ng plastic. Papel ang pinapalit, kaya lang hindi talaga nasusunod.
Kaya dapat tulad yan, pagka nagbumili ka ng mga isda, karne, plastic na rin ang nilalagyan. Pag nagdating mo sa bahay, tatapon lang kung saan-saan yung mga plastic. Kaya nangyayari, pagka may baha, may bagyo, napupunta dito sa ating Dolomite Beach. Kaya yun ang mangyayari. Kaya ito ang ating update natin ngayon araw na ito, na katatapos lang ng bagyong Inting. Katakot-takot na basura ang ating matutunghayan dito sa Dolomite Beach kapag sa ating katigasan ng ulo na tapon dito, tapon doon ng mga basura. Wala sa ayos ang pagtatapon ng basura. Dapat na mangyari sa atin ito. Hindi na tayo makakapagtaka, kasi kung hindi sana tayo nagtatapon ng mga basura kung saan-saan, nilalagay natin sa tamang tapunan, nagtataka tayo kung maraming basura ng ganito. Hindi na tayo magtataka kung bakit na may mga basura yan. Dahil ayan kitang-kita naman na tapon tayo dito, tapon doon. Kaya hindi na tayo makakapagtaka kung mayroon mga basura na darating dito. Kaya ito ang mangyayari talaga sa atin. Ayan diba? Dami mga basura. Ito yung entrance ng Dolomite Beach. Ito yung pinaka-entrance dito. Ayan. Yung mga nakarang araw na ating update, napakalinis na dito. Wala nang mga basurang makapal. Kung mayroon man ilan-ilan na lang, ngayon makapal na naman. Lalo na doon sa area 2, ang dami ng basura doon. Ito area 1 yan yung pinaka-entrance ng Dolomite Beach. Kaya ito yung unti ng lilinisin na naman. Yung unti-unti naman linisin, at baka maabutan na naman na may darating na naman na bagyo. Pag mayroon na naman darating na bagyo, talagang patong-patong na naman ang mga basura dito. Kaya nakakapagtaka talaga dito kung sige linis, tapos pag may bagyo, parang tuloy parang pabalik-balik lang yung basura Pag nalinis dito, babalik na naman dito sa Manilab Kaya parang ganun Kaya parang kung iisipin mo parang binabalik lang din dito Yung mga lininis dito, parang bumabalik lang din. Kaya parang minamagic. Kasi kung ano yung lininis niya, babalik din dito sa Dolomite Beach Kaya parang maiisipan mo na parang minadjik lang, binalik lang din dito sa Dolomite Beach. Kaya hindi natin lubos maisip kung bakit nagkakaganito tayo. May bagyo na, puro basura, kahit saan na may kahit sa ibang mga lugar, mga baha, nandoon pa rin yung mga basura. Dami mga basura. Kaya hindi natin talaga takot-takot na basura. Ayan diba? Ang dami mga basura talaga. Hindi malulula ka pag tinignan mo Hindi lang siguro ilang truck lang ito siguro. Truck ang mangyayari dito. Katakot-takot na basura. Hindi lang truck talaga ang mga nangyayari dito. And then ito yung pinaka-entrance ng Dolomite Beach Ayan ang daming basura. Ayan Kaya ayan, sa lahat ng mga nagtatapon kung saan-saan, yan ang mga nangyari. Ayan ang mga tinapon natin ng basura. Kaya yan ang ating mangyayari sa atin kapagkat ang tinapon natin ay babalik din sa atin. Babalik din sa